Aniya ang mga nagunang tudling sa Ronda, Brigada. Patayng lawas sa usa ka 70 anyos nga tigulang nakitaan sa usa ka creek sa Barangay Olimpog. Kable sa internet sa Barangay San Isidro nasunog. BFP Gensan dunay pahimangno sa publiko. DTI 12 may pahimangno sa publiko nga mamalit na og sayo. City Legal Officer sa Gensan nagpaklaro nga magpabilin gihapon sa October 29 ngadto November 2 ang closure sa mga menteryo. Na-stranded nga sperm whale sa maitom Sarangani, giluwas. Sergeant Mayng Hapon, adlawng Miyerkules, Oktubre 27, 2021, live, ikan din sa Brigada News Center. Kami, ang inyong mga kabrigada, nga maghatag kaninyo mga balita dili lamang sa SOC Sergeant, ingon man sa managlaing rehiyon, ug kini ang Ronda, Brigada. Usa ka patayng lawas ang nakita sa usa ka creek sa Barangay Olimpog, Gensan, alas 5 sa buntag karon adlaw nga ginatuhang nanubos sa tubig baha. Ibrigada mo Rona Mohemulta. Og wala nay sanina nga nakita sa sapa ang patayng lawas sa usa ka tigulang nga anaa sa ilalom sa dakong gamot sa kahoy kaganinang buntag. Giila ang patay nga si Cesar Malumpong Batata, 70 anyos, og residente sa Purok Balsinang, Barangay Olimpog, Gensan. Ang patayng lawas nakita sa usa ka residente sa maong barangay nga si Rogelio Kiol Caliaga alas 5 sa buntag samtang nanguha kini og taklubo gikan sa maong sapa og gilayong may report sa mga opisyal sa barangay. Sumala pa sa pamilya nga nangayo og permiso ang biktima nga muuli sa Purok Guadalupe sa iyang paryente pasado alas 5 sa hapon kagahapon Oktubre 26. Gisulayan nila pagpugong ang biktima tungod sa kakusog sa ulan samtang mikusog usab ang bulog sa tubig sa sapa apan wala kini mituo. Nagpaalam pa daw ito sa kanyang pamilya na pupunta sa dun sa Purok Guadalupe para umuwi at tignan yung mga kanyang relatives. But sad to say, nung time na umuwi siya, accordingly, malakas daw masyadong ulan. So, nagtuloy pa rin daw itong biktima at dumaan dun sa area wherein we believe na ang cause ng kanyang pagkamatay is yung pagkalunod. Wala magduda ang pamilya nga dunay foul play nga nahitabo og wala na kinigipay ilawom sa autopsy. Nagpahimang no usab ang labaw sa Police Station 4 nga si Police Captain Abdul Salam Mamalinta Jr. sa mga lumulupyo sa maong lugar nga dili magkumpiyansa og agi sa mga sapa sa panahon nga mubunok ang ulan aron malikay sa pagkalumos. Isa itong paalala sa ating mga kababayan na kung halimbawa mayroong natural disaster o may malakas na pagulan ay huwag nang sumubok o di kaya magbuhos ng buhay kung sakaling may mga ganitong klase ng insidente. Rona Mohemulta, be proud of Gensan again, Barug Gensan. Nagkalayo ang kable sa kuryente sa Barangay San Isidro kagahapon nga may resulta sa pagkawala sa internet connection sa pipila ka mga balay sa maong barangay. Alang sa dugang detalye, ani ang report ni Kent Abrigana. Gitapukan sa mga tawo ug sa mga nagalabay ng mga motorista ang nagdilaab nga kable sa internet diha sa may Purok Masagana, Barangay San Isidro, Gensan. Gitabangan og palong gamit ang tubig nga gipasirit sa mga bombero ang nagdilaab nga kable. Taod-taod, kalitasab nga miulbo ang dilaab. Ang tindera sa bulak nga silang Luz Meli napugos og tangtang sa trapal sa iyang tindahan human kini nasunog tungod sa nagabitay nga kable sa kuryente. Nagapasalamat kini kay wala nasakitan sa iyahang pamilya. Nag-display tapos nagapoy na ang trapal. Oo. Pag tingala namin, nagasiga dun sa taas.
Matod ni Dondon, doon na sila inataod na kable sa internet. Apan pagkataod-taod, ni aksyon na og spark ang ubang kable. Kaya mo gailadad galing na among kable. Natas nag-spark naman ngundang me. Kaya nagdikit pag ilang sekundary. Sigon sa Bureau of Fire Protection Jensan, nagsugod ng pagdilaap sa mga kable sa internet pasado alas 12:45 sa udto kagahapon. Pipila usab ka mga internet subscribers sa maong lugar na wad-an og internet connection. As of morning kanina, wala pang hindi pa na-restore yung sa cable ng PLDT. Dugang pa niini nga dili ang nga butuo lang publiko sa mga linya sa kuryente samtang nagaspark kini. Gani, kinahanglang tawagan ng PFP o Socoteco 2 aron kini mahatagan og aksyon. Magiging conductor man ato ang tubig, so ma-electrocute yun sila sigurado di kaya na. So kailangan lang ginato magiging na far distance, no, magiging distansya lang yun ta, and will not interfere, no, kung unsa man gidang nakahitabo. All the PFP and the Socoteco, no? For that matter, kung overhead electrical wires ang concern. Paimang nausab sa BFP sa publiko. When it comes to electrical, wala talagang power talaga ang tao na mag-interfere, no, sir, na sa ganito. Kasi delikado talaga siya. And tumawag muna and make sure na at a safe distance tayo sa naturang na problema po. Sa kasamtangan, giayo na sa Socoteco 2 ang mga kable sa internet nga naapektuhan sa nahitabong sunog. Kent Abrigana, be proud of Jensen again. Baro, Jensen. Sa iniusang puwersa sa PIDEA Sarangani, Jensen Provincial Office, ug General Santos City Police Office, kuna GSCPO Police Station 1, nasakpan sa usa ka bypass operation ang usa ka security guard sa usa ka mall sa siyudad sa Jensen, Oktubre 26, alas 6:50 kagabi sa Chiesa Street, Barangay Dajangas North. Nasikop sa mong operasyon ang suspect nga si Nasruddin Kali alias Steve Kali, 37 anyos, security guard sa usa ka mall. Si Kali, usa ka target listed personality na nambigit sa pagpapaligya o illegal nga droga sunod na sa pipila ka bulan. Nasakmit ato sa operasyon ang duha ka sachet sa shabu nga motimbang og 0.3 gramos ug usa ka libo ka pesos nga buy-bust money. Gitakdang pasakano kasong violation of sections 5 and 11, Article 2 sa Republic Act 9165. Ang suspect nga nakaroon sa kustudiya sa PIDEA Regional Office 12. Gipanghimangnuan sa Department of Trade and Industry 12 ang publiko nga kung mahimo, magpalit na og mga ingredients pang Noche Buena samtang wala pa mulihok ang presyo sa merkado. Alang sa dugang detalye, ani ang report ni Kent Abrigana. Subay sa gikaatubang nabahad sa pandemya, padayon usab ang pagsaka sa presyo sa mga patakang palaliton sama sa mga produktong petrolyo. Maoy hinungdan nga kasagaran nagdaginot na usab sa paggasto sa ilang mga kwarta samtang nagaduol ang adlaw sa Pasko. Gilauman nga mupagwas na usab og bagong suggested retail price ang Department of Trade and Industry. Iting pa kita sa pag-issue sa suggested retail prices for Noche Buena products. Usually nagagawas ni siya end of October until November. And na-request ang ang mga manufacturers sa ato ang head office for price adjustment. So far wala pa approval nga ni gawas and waiting kita ana. Mao nga sinong Winnie, nagplano na nga mopalit og mga Noche Buena products sa dili pa moabot ang Disyembre. Kini aron makadaginot og kwarta. Para makakuan ka ba, makatipid ka, gamay. Ang tindera nga sinang Maliam, uyinusab kumupagawas og SRP ang DTI. Apan matod niya, ang ilang SRP mas ubos po kayo niya. Pag kumpara na mo mahal, alangan naman po og amo po itong tumanon ilaha, di ba sir? Oo. Luyo sa pagsaka sa presyo sa LPG o gasolina, dagan ang nanghinaot nga mupatuman ang DTI og price freeze sa mga nagunang palaliton. Apan matod sa DTI, dili na kini kinahanglan pa, kaya doon na naidaang ginapatuman nga price freeze, sukad pa ning milabayng tuig.
kung sa karon no based ang basihan man gud nato is ang Price Act. So wala kana dito sa provision no nga pwede kita mag-declare og more than once nga pag freeze no sa ato ang mga presyohan. Gilauman nga ipagawas na ang bagong SRP sa mga nagunang produkto sa uwahing semana sa Oktubre ngadto Nobyembre. Paimang nausab sa DTI sa mga mamalitay. Dinhi sa region no agri-based man ta siya nga economy and daghan ka itag fresh no nga mga pwede magamit no. Example lang is nga namupalit pa man tagkan pineapples nga naa may fresh pineapples available din sa atuan no. So pwedeng substitution sa ato ang mga consumption and of course no katong na ay access kunyari lang LPG na ay access for alternate no or alternative nga mga panggatong then kato sa ang ato ang gamiton. Kent Abrigana, be proud of Jensen again. Barug, Jensen. Nga 500 ka tuig kagapong adlaw, Oktubre 26, midunggo ang galyon sa mga nahibiling buhi nga tripulante sa ekspedisyon ni Magellan kaniadtong Oktubre 26, 1521 sa Biraham, Batulac o mas na ilang barangay Batulaki. Saysay ni Antonio Pigafetta tagapagtala sa mong ekspedisyon na tuod sa Bagyo ni desisyon sila nga mudunggo sa maong parte sa Pilipinas. Gila sa National Historical Commission of the Philippines ang barangay Batulaki na usas sa mga lugar nga natuan sa mong ekspedisyon. Maong nagpadala og nagtukod sila og historical marker sa mong barangay. Gibuksan ang mga mapon Oktubre 26 nagiatol sa adlaw nga nidunggo ang mong barko. Kini nga selebrasyon itambungan sa naglalayng ahensya sa gobyerno. Usa ka sperm whale ang na-stranded sa baybayon sa Barangay Mabay, lungsod sa Maitom, probinsya sa Sarangani, adlawng Lunes, October 25. Usa ka babayeng pygmy sperm whale o Kogia breviceps ang naluwas sa mga environmentalist humana madagsa sa baybay sa Barangay Mabay. Sa report sa Community Environment and Natural Resources Office o CENRO sa Kiamba, ang 2 metros nga luya ug samdan nga balyena nakita sa mga mananagat sa maong dapit. Gilayong mo responde ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Environmental Conservation and Protection Center, Municipal Enro sa Maitom ug CENRO. Giobserbahan pa ang naluwas nga balyena, samtang buhian lamang kini kung balik sa lawod sa higayon nga maalim na ang samad ug mabalik na sa kabasko. Giklaro sa City Legal Officer sa LGU Jensen nga mga pabilin gyapon ang naunang nga paybalo batok sa pagpasirado sa mga sementeryo karong Oktubre 29 ngadto Nobyembre 2. Kinuman mi pagkawas ang LGU Jensen ug Executive Order number 47 kung asa miingon kini nga saradong tanang sementeryo ug Memorial Park sa Dakbayan sugod Oktubre 30 ngadto Nobyembre 3. Matun sa labaw sa City Legal Office nga si Attorney Armando Clarin, gimon nilang basehan ang nihaging kamanduan sa national government. Apan nagpagawas og bagong schedule ang national government tungod nini gibalik na sab sa dating nga schedule ang temporaryo nga pagsara sa mga sementeryo. Sa pagkakaroon ginauman nga magpagawas pa og bag-o nga executive order kun EO ang LGU Jensen bayon sa schedule sa temporary closure sa mga sementeryo karong adlaw sa Kalag-Kalag. Pinatay yung dati sa last year. Okay. Tapos, ayun na pag-aguhan. Tapos ngayon, nagtapas na sila ng 29 to 22. Kaya yun, pinabago na ba yun na. Mga kabrigada, nagapangita ba mo og nightlife dinhi sa Jensen? Mayong balita kay ugma, dunay soft opening ng usa ka pinakabagong resto bar dinhi sa Jensen. Tara, atong sayron ang report ni Abby Caballero. Mga pagkaon, swak sa presyo, tungod sa kalami. Luyo sa satisfying dining experience, pwedeng mag-chill sa bar with your favorite music.
ng tanan, pwedeng ma-experience sa Rumors Bar and Resto nga takdang ablihan sa publiko karong October 28. Sa grand opening, suutan ninyo ang inyong best outfit of the day kun #OOTD aron makaangkon og chance nga makadaog og discount coupons. 150 pesos ang entrance fee ug dunay libreng cocktail. It is a dress to impress night for all of every one of us. Sa karong duna pa kitay ginaatubang nga pandemya, limitado lang usa sa 50% capacity, maong ginapatuman ang first come first served. Stricto sab nga ginapatuman ang minimum health standards, maong duna nay safety seal certification ang Rumors. Nagpasabot kini nga na-comply sa maong resto bar ang tanang requisitos alang sa pagpatuman og health protocols. Ang pag-able sa managlahing mga negosyo dinhi sa Dakbayan makatabang aron makaangkon og panginabuhian ang atong mga kabrigada ug makatabang sab kita sa pag-uswag sa atong ekonomiya. Apan perminatong hinumduman, bisan asa tamo adto, kinahanglang mamahimong responsable sa kaugalingon ug sundon gayod ang health protocols nga ginapatuman sa atong gobyerno. At tangi sa mong pagbalik, opisyal sa DOST-12 gipusil sa Coronadal. Ug kapin 800 ka pamilya apektado sa pagbaha sa Davao City. Tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Kasamtangan pang sa Coronadal PNP kung sa posibleng motibo o anggulo sa pagpamusil sa suspect sa Assistant Regional Director sa Department of Science and Technology kung na DOST-12 pasado alas 7 kaganing buntag sa First Block, Mabini Street, Barangay Zone 4, Coronadal City. Base sa investigasyon sa Coronadal PNP, naghulat lamang sa iyang apartment ang biktimang si Normina Pam, 55 anyos, ug Assistant Regional Director sa Administrative Services Division sa DOST-12. Kauban ang duha ka kaubanan sa trabaho aron sundoon. Kalit na lamang matupang miabot ang suspek ug gipusil. Duha kay gayon si Pam gamit ang kalibre 45 ka pistola kung asa una kining naigo sa iyang abaga samtang ay kaduhan miigo sa grills. Na-recover sa crime scene ang duha ka pasyo o sa kaslag sa kalibre 45 ka pistola. Ida si Pam sa South Cotabato Provincial Hospital kung asa na nakini sa mayong kahimtang ug padayon pang nagpaalim. Samtang gisiguro sab ni DOST-12 Regional Director Sammy Malayan nga tabangan si Pam sa panginahanglanon niini ug kooperasyon sa kapulisan aron mapapaspasan ang investigasyon ug masikop ang suspect. Mukabat sa kapin 800 ka pamilya sa Dakbayan sa Davao ang naapektuhan sa halapad nga pagbaha. Ug swerte nga walay natalang casualty. Ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office o DCDRRMO gawas na lamang sa gatusan ka pamilya nga temporaryong gihikling atol sa pag-awas sa mga kasapaan sa miaging Lunes sa gabi. Sumala kang Alfredo Baloran, head sa CDRRMO, nakatabang ang sayo nga paghatag og abiso ngadto sa mga residente nga mangandam alang sa hinanaling pagbakwit. Busa walay gikataho nga casualty, nasamdan o na missing atol sa pagbaha. Gibutyag usab ni Barangay Captain Nilo Cabiles sa kabantian nga anaa sa kapin kulang 250 households sa Laverna Hills ang apektado kundiin 5 ka pamilya gikan sa Soraya Subdivision ang gi-rescue. Nihangyo na usab matod pa sila kung makahatag og medisina batok sa leptospirosis. Samtang atol sa pag-overflow sa Matina River, mukabat sa kapin 600 ka pamilya ang gipabakwit gikan sa Matina Pangi ug Matina Crossing. Sigon ni Baloran ang pagbaha epekto sa Intertropical Convergence Zone kon ITCZ nga mipasulabi karon sa pulo sa Mindanao. Mitagana ang gobyerno og 7 million doses alang sa booster shots
sa mga priority groups. Matod sa vaccine czar na si Carlito Galvez Jr. na dunay 2 million doses sa COVID-19 vaccines sa mga health workers. Samtang 5 million doses sab alang sa mga immunocompromised individuals ug senior citizens. Tukang panini, adunay gisiguro nga doses alang sa mga health workers sa bisan unsa nga brand. Kinihuman giaprobahan sa Department of Health na ipadayon na ang booster shots patok COVID-19 alang sa mga healthcare workers ug sa senior citizens. Ni-apela karon sa mga ahensya sa gobyerno si Senator Christopher Bongo ilabi na sa DOE, DA o DOTR na gilayong istudyuhan ang posibleng paghatag og fuel discounts o subsidy alang sa mga strategic sectors sama sa public transport, food deliveries ug uban pa. Sa paghatag og discount o subsidy aron mapagaan ang bugat hatod sa pagtaas sa presyo sa lana. Gawa sa mga commuters makatabang usab kini aron kontrolon ang posibleng pagtaas sa presyo sa mga pagkaon ug uban pang panginahanglanon nga ginagamitan og transportasyon gikan sa mga producers padulong sa mga konsumante. Istudyuhan usab ang pag-amenda sa kasamtangang balaod aron tugtan ang temporaryong suspension sa fuel excise tax sa panahon nga taas ang presyo sa lana sa world market. Mandato matud pa nga ana sa gobyerno nga pag-aano ng bugat nga ginada sa mga residente, ilabi na karong dunay krisis kita nga ginakatubang. Samtang kinahanglan ni padayon sa mga proyekto, ilabi na ang makahatag og kaayuhan sa mass transportation system sama sa mga dugang railways aron mas mamaymong dali, hanay ug haruhay ang mga biyahe. Dugang panigo, walay angay mabilin sa matag Pilipino karong kay nahinay na tagbangon luyo sa pandemya. Atangi sa among pagbalik. Gobyerno mitagana og 70 million na booster shots alang sa priority groups. Ukraine giawhag ang mga lumulupyo nga magpabakuna batok COVID-19. Kylie Versosa o Marco Gumabaw komportable sa ilang love scene. Ug libro nga Winning Still nga gisulat sa 25 ka Pinoyng atleta ilusad karong adlaw. Kanang sa pagbalik sa Ronda Brigada. Padayon gihapon nga ginaawhag sa Ukraine government ang ilahang kaubanan nga lumulupyo sa pagpabakuna batok COVID-19. Subay niini ang padayon usab nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa milabay nga adlaw. Mikabat sa 734 ang kaso nga naangkon niini ug padayon gihapon ang pagsaka sa ihap sa mga ginadala sa ospital. Usa ang Ukraine sa mga naglisod nga nasod sa Europa nga dunay populasyon nga 41 million ug 7 million lamang niini ang naturukan sa COVID-19 vaccine. Nag-esplikar si Sudan coup leader General Abdel Fattah al-Burhan bahin sa ilang pag-ilog sa gobyerno. Kiniaron malikayan matud pa ang civil war. Gikumpirma sab niini nga ana sa luwas nga sitwasyon si Prime Minister Abdallah Hamdok ug makauli na siya sa ilang panimalay kung ana sa maayong kahimtang ang nasod sa Sudan. Kahinumduman nga mikabat sa 10 katawo ang namatay ug daghan ang samdan sa protesta human giwagtang ni General Burhan ang civilian rule ug pagsikop sa mga political leaders. Labihan ang kainit sa mga eksena nila ni Marco Gumabaw o Kylie Versosa sa pelikulang My Husband, My Lover. Adunay love scene nga nagbarugra silang duha. Busa nakita gyud ang hubo nga lawas ni Marco. Matud pa, misugot siya niini sanglit pagkabasa niya sa script na uyunan niya ang istorya sa pelikula. Gibutsag niini nga nananghid sab siya sa uyab ni Kylie nga si Jay Cuenca kabahin sa ilang love scene sa kanhi Miss International.
Suma pa niya, giisip niya nga igsuon na si Kylie sukad sila nagkauban sa teleserye nga Los Bastardos kon asa nalakip usab si Kylie. Iya sa Viva Films ang maong pelikula busa sa Viva Max kini isalida. Apil usab niini si Adriana Aladi ug ubos sa direksyon ni Mac Alejandre. Ang banggiitan nga si Ricky Lee ang nagsuwat sa istorya niini. Gianunsyo ni Sylvia Sanchez ang plano niini nga magpahuway usa sa showbiz pagkahuman sa ongoing teleserye niini nga Wag Kang Mangamba. Sigon ni Sanchez sa media conference alang sa Nobyembre 5 finals sa maong serye. Dili na usa siya modawat og bisan unsa nga acting projects sulod sa unong kabulan hangtod usa ka tuig. Dako iyang pagpasalamat sa iyang role sa teleserye apan matud pa na drain siya sa emotionally ug physically sa iyang karakter nga si Barang. Gatuo si Sanchez pagkahuman sa iyang career break, duna na usab siya mapakita nga bag-o nga sa iyang mga taga-suporta alang sa iyang bagong role. Dugang pa niini, wala pa siya nakapahulay sukod o sugad pa atong 2016 miadtong mibida siya sa family drama series nga The Greatest Love. Ang libro nga Winning Still o sa kakoleksyon sa mga essays nga gisulat sa 25 ka Pinoy's atleta coaches o mga personalidad sa sports atol sa lockdown taliwala sa pandemya sa miaging tuig. Formal kagilusad karong hapon. Tungod niini, natawo ang Winning Still na hisgutan kini kabahin sa pagpursige, disiplina o pagbaton o positibong panlantaw taliwala sa mga hagit o pagsulay sa kinabuhi si Father Gilbert Nono P. Levosada. Gawas nilang Father Levosada o Coach Noli Ayo ang project head sa Winning Still. Gipaabot nga mutambong sab sa virtual books launch silang Isabela Fernando, ang women's football head sa Philippine Football Federation o attorney Rene Rebo Sagisag Jr., ang executive director sa University Athletic Association of the Philippines nga parehong nagtampo sa libro. Si Giannis Antetokounmpo mipopo og 30 points, 10 ka rebounds ug 9 ka assist sa dihang gitak upan sa Milwaukee Bucks ang tulo nila kasunod-sunod nga road games pinaagi sa 119-119 o 109 nga pagpakgang sa Indiana Pacers sa NBA kagahapon dito sa Gainbridge Fieldhouse sa Indianapolis, Indiana. Wala sab magpabitin si Chris Middleton nga mikadlit og 27 points alang sa Bucks nga milusad og 111 og 2 run pagkahuman sa ikaduhang quarter nga nahimo nilang taytayan ngadto sa kadaugan. Ang defending champion naglabaw og 18 points sa usa ka higayon ug wala na mulingi pasukad ni adto. Si Malcolm Brogdon mihipos og 25 points samtang si Domantas dunay 21 points og 13 rebounds alang sa pilderong Pacers. Dito sa Barclays Center sa New York, si Kevin Durant mitala og 25 points sa dihang gilampaso sa Brooklyn Nets ang Washington Wizards sa score nga 104-90. Nangayo sa ngayo karon sa nasugamak nga Wizard mao si Bradley Beal uban ang 19 points. Sila si Daniel Gafford, Caldwell Pope ug Aaron Holiday nagkombinar og 35 points. Mao ka na ang mga latest updates mga kabrigada. Alang sa dugang update, bisitaha ang Facebook page sa Brigada o sa YouTube channel nga Brigada News TV Official. Ako si Brigada CJ Suring. Be proud of Jensan. Again, Barog Jensan. Balikan ninyo Attorney Can o Brigada Deal. Og 59 days to go na lang mga kabrigada. Pasko na. Napaspas sa panahon mga kabrigada. Luyo sa pandemya, padayon gihapon kita sa selebrasyon sa Pasko, ingon man sa bag-ong tuig. Mao kana ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlaw Miyerkules. Mga storyang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada News TV. Ako, si Brigada Dil Bartolaba. Be proud of Jensan again. Barog Jensan. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sakol bakak, tanan alang sa kamaturan. Kini sa Brigada, Attorney Can, sadyang mapagmahal SM, Pagyeke, be proud of Jensan again. Barog Jensan, o kiniyang
Ronda Brigada.